everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga Kuya Boyet Sanchez, Ate Ading Hinido, kapatid na Marjorie Almasar, Ate Vanji Magnaye, Ate Telly Hernandez, magandang araw po, at kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Agi Victa. Good morning din po sa kay Kuya Cesar at kay Kuya Boyet Sanchez. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulay-bulayan. Matatagpuan po ito in the book of Acts chapter 1 o chapter 3 verses 1 hanggang 10. Acts 3, 1 to 10. Tatagalugin ko po, ganito po ang sinasabi. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kaniyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, lumakad ka." At kaniyang hinawakan siya sa kaniyang kamay, at siya'y itinindig at pagdakay nagsilakas ang kaniyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayang siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. At nangakikilala nila na siya nga ang nauupo at nagpapalimos sa pintuang maganda ng templo, at sila'y nangapuspos ng panggigilalas at pamamangha sa nangyari sa kaniya. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, this is one of my favorite stories in the Bible. A lame man was begging on that beautiful gate when Peter and John walked by. Ang buhay po ng bawat isa sa atin, tayong mga mananampalataya, ay maaaring ikumpara sa buhay ni Peter at ni John. Si Pedro at si Juan ay regular na ginagawa ang kanilang mga pamumuhay. They go to church, they go to the prayer meeting, they regularly attend the worship service, katulad po ng bawat isa sa atin. Pero katulad din marahil ni Peter at ni John, sa sobra nating abala sa mga bagay na ito, may mga bagay din naman na tayo'y nakakaligtaan. Araw-araw po marahil nakakapamuhay tayong ginagawa ang mga bagay na regular nating ginagawa, at pagdadating po ng mga special na okasyon ng pananampalataya katulad ng Wednesday prayer meeting, ng Sunday worship service, we go to church. At ganun po na yung routine ng buhay natin. Pero may nakakaligtaan tayo mga kapatid na may mga taong nangangailangan ng atin pong pagtingin. At kung papasinin po natin ang talatang ito, dito po kapupulutan po natin ito ng napakaraming mga aral. Ano po? Ang mga aral na sana'y bumago ng ating pananaw sa mundo, sa mga taong ating nakakasalamuha, sa mga taong mga nangangailangan. Kaya nga po tayo, mga mananampalataya, hindi po ba ginawa tayong asin, ginawa tayong ilaw ng Panginoong Hesukristo, at ang ilawan ay hindi dapat itago, kundi ito ay dapat na lumiwanag sa mundong nasa kadiliman sa ngayon. At papaano po mangyayari yon? Sa pamamagitan ng ating pagdamay at ng ating pagtulong. So, regular na buhay po para kay Peter and John ang tumungo sa templo para manalangin. At pagpasok nila doon sa beautiful gate, nakita nila ang isang lalaki na nasa kahindik o kapangit na kalagayan. At ang sabi po ng talata, ang lalaking ito ay naroroon
dahil umaasa siya na tatanggap sa kanila ng anumang bagay na kanilang ipagkakaloob. Mga kapatid, we are filled with this kind of people right now. Ang mga tao ay nakatingin sa mga mananampalataya because they are expecting something. Maybe, most of the time what they are expecting is something that we can give financially or materially, kasi inaasahan po na ang mga nasa templo ay mababait na tao, na ang mga nasa templo ay matulungin, na ang nasa templo ay marunong dumamay. Kaya nga po, nasaan ba ang mga magpapalimos? Di pa, mag-isa panahon natin ngayon. Ang ating mga magpapalimos ay naandoon sa mga kanto ng simbahan. Naandoon sa mga bukana ng simbahan. Doon sila nakaabang at doon sila nanghihingi. Bakit po? Kasi nga, inaasahan nila na yung mga taong papasok at lalabas doon ay mga taong mga matulungin. Kaya nga minsan, napagsasamantalahan din naman dahil inaasahan nga nila doon ang mga lalabas ay matulungin. Pero it doesn't always go that way. Marami pong pumapasok sa templo, marami pumapasok para magsimba, walang pakialam sa mga taong ito na humihingi ng pagdamay. So sa verse 5 po mga kapatid ating mababasa, the man looked up expecting to get something from them. Sa verse 5 po ng Tagalog, ganito po ang sinasabi, at kaniyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Sa Tagalog version, walang binanggit na he looked up. Ang term na ginamit, pinansin sila. Pero mga kapatid, dito po sa English, mas maganda pong basahin kasi ang sabi po, the man looked up expecting to get something from them. Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. So he leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising the Lord, praising God. So what I love about this story is the fact that the man was looking up, expecting to receive something. Looking up, expecting to receive something. And this is how we need to approach God also in our prayer. When we pray, we should be a man or a woman of expectation. We need to expect. If you don't believe, then how will you receive? Sabi nga po, ang nananalangin ay dapat umaasang tatanggap. Sabi po ng banal na kasulatan, seek and you will find, knock and the door will be open. So, prinsipyo po ito na when we look up, we need to expect something. At ito po ay isang pagpapakita na itong taong ito ay may karakter. Meron siyang karakter ng pagtitiwala. He looked up expecting to receive something. Maybe some of the lepers or the pulubi, maybe some of the beggars during that time also saw Peter and John walk by. Maybe they also looked up, but the different probably they looked up not expecting to receive something. But this man is, although he was expecting to receive money, he received something much more powerful. And this is how we need to live. We need to look up every day, expecting to receive something from God. Amen? Bawat araw ay bago, bawat araw ay isang simula, bawat araw ay may mga pangyayaring sirkumstansya ng buhay na hindi natin gusto, pero huwag niyong kakalimutan, lagi lang tayong tumingala sa Diyos sa langit, nang may pag-asang merong bagong ipagkakaloob. So, following Jesus and His teaching will help us, one, to see people for their needs, not your inconvenience. Minsan, ang isa sa deterrent kung bakit ayaw nating dumamay sa iba, kasi ang sinasabi natin, wala tayong maitutulong. Wala tayong maibibigay. At totoo naman po yun. Si Peter at si John, inamin naman ito. Sabi niya, silver and gold, we have none.
Kung ang hinihingi mo sa amin ay pera, kayamanan, wala kami niyan. Pero gusto ko pong linawin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, meron tayo na wala ang mundo. Meron tayo na wala ang mga tao. Meron tayo na tinanggap natin na maaaring hindi pa nila tinatanggap, at ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pananampalataya. Ang pananampalatayang may kapangyarihan na magpagaling, gumawa ng himala ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ganda po ng sagot ni Peter dito Ang sabi po niya, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And this is a very wonderful illustration of what Christian can do to this dying world right now, to this pandemic that we have. Sa panahon ng pandemic, mga kapatid, pare-pareho po tayong nangangailangan. Pero meron po tayo na wala ang iba. At ito ay ang kapayapaang hatid ng ating mga pananampalataya. We can share a lot of things to common people. At ito po ang kailangan sa panahong ito. Alam niyo naman ang kwento ng mabuting Samaritano, hindi po ba? At naniniwala po ako, kaya po itong si Peter at si John ay tumigil para tingnan ang lalaking ito, sapagkat natutunan na nila sa Panginoon ang kwento ng mabuting Samaritano. Alam niyo po ba kwento noon? Di po ba ang unang dumaan ay ang priest, yung pare, lumihis ng daan. Yung Levita, lumihis din ng daan. Ito po yung mga temple people, ito yung mga relihiyoso, ito yung mga taong inaasahan ng mundo na dadamay at magpapadama ng pag-ibig. Pero nagsilihis po sila. Nag-iba sila ng daan. At marahil alam na ito ni Peter and John. Kabilang sila sa mga relihiyoso ng panahon na yon. Kabilang sila sa pupunta sa templo, hindi para mag-usyoso, kundi para manalangin. Pero tumigil sila sapagkat natutunan na nila sa Panginoon to see people for their needs and not for their inconvenience. Kaya sa halip na sabihin nilang, John, iwasan natin yung taong yan. O kaya sabihin sabihin sa pulubi na, hoy, tumayo ka dyan. O kaya maghanap buhay ka. Kaya mo pa naman magtrabaho. O kaya sabihin, nagmamadali kami, pasensya na. Oras na ng prayer meeting, late na kami. Hindi nila to ginawa, hindi sila nangatwiran, tinulungan nila ang taong ito. Kumusta tayo? Do we see broken people as an annoyance? Or do we see broken people as an opportunity to be a blessing? An opportunity for us to serve. An opportunity for us to shine. Katulad ng nais ng Panginoon. Pangalawa, to see people for their potential and not for their problem. It wouldn't have been hard to see only the problem for this guy. Kasi lifetime of hopeless case na po ang taong ito Araw-araw po dinadala siya doon, hindi niya kayang maglakad mag-isa, at trabaho na po niya yon. At araw-araw po, siguro po, kapag araw-araw na po ninyong ginagawa ang isang bagay, kakasanayan mo na rin yon. At yung bumago pa ng trabaho, bumago pa ng gawain, napakahirap na pong gawin. At ang buhay na nasanay na po, ang hirap na pong magbago. Pero alam niyo po, ang Diyos may kapangyarihang bumago. At ang Diyos may kapangyarihang baguhin ang iyong sirkumstansya, pati na ang iyong kalagayan kapag nakita po ng tao ang kanyang potential. Kaya it is very important. Alam niyo po, marami po ako nakikita, handicap, but they are very productive. No po, mga lumpo, but they are productive. Importante lang po, makita natin yung self-worth at saka yung potential ng tao. So, Peter and John sees him and he sees more than the weak ankles, more than useless limbs, more than a chance to argue, but the potential of that man. So, kapatid, ang tanong ko ngayon, are you tempted to define people by their brokenness? Minsan ganito tayo, napaka-bully nating mga tao, lalo na mga Pilipino. Hilig nating magbigay ng pangalan, di po ba? Bansag.
Yung mga taong hindi pantay yung braso, tawag natin diyang pingkaw. Meron po akong tiyuhin, pinsan ng nanay ko kung tawagin pingkaw. Ayoko na banggitin ang pangalan. Meron pong si Pedrong Pilay, si Pedrong Bulag, si Pedrong Negro, si Pedrong Duling. Hindi po ba ang hilig nating magbigay ng brand? Hindi, ano ba tawag doon? Bansag sa mga tao. No? At yun po common sa ating mga Filipino. Ang tanong, are you tempted to define people by their brokenness? Nilalagyan po natin sila ng brand, palatandaang mahina sila. Wala silang kakayahan. Wala silang potential. No? Pedrong lumpo. So, yung po mga ganon ay pagpapakita na we degrade people and instead of lifting them up, we tear them down. So, some religious people have raised this as an art form. No, yung mga Pariseyo, ginagawa po ito ng mga Pariseyo Ano po ang sabi ng mga Pariseyo? Si Jesus daw ay nakikiinom saan? Sa mga sinners at mga robbers. Nakikikain daw po siya sa mga tulisan. Ito ang tingin ng mga Pariseyo sa Panginoong Jesucristo. Nang sumama siya na nakiumpok sa mga publikano at sa mga maniningil ng buwis, ano po ang sabi ng mga Pariseyo? Ikaw ay isang tulisan din dahil kasama ka ng mga tulisan. Ano po ang tingin ng mga Pariseyo doon sa mga maniningil ng buwis? Meron pong umakyat sa templo para manalangin sa Luke chapter 18, isang maniningil ng buwis at isang Pariseyo. Nanalangin yung Pariseyo at ang sabi niya, salamat po at hindi ako katulad ng magnanakaw na ito, ng maniningil ng buwis na ito. Ako po ay nag-aayuno, ako po ay nagbibigay ng aking mga ikapo. So ito po ang larawan ng maraming mga religious people. They look at themselves as holy and they look at those broken people as what? As an art form. They considered them as unworthy of the love of God. Natatandaan niyo po, meron pang isang babae na nahuli sa pangangalo niya para lang subukin ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang kanyang magiging pasya. Dinala ito sa Panginoong Hesukristo para hiyain. O eto ang babae, nahuli ito sa pangangalo niya. Anong dapat namin gawin dito? Ang utos ng banal na kasulatan, dapat to pagbabatuhin, dapat ito patayin. Ganun tinitingnan ng mga relihiyosong tao ang iba, ang mga mahihina, ang mga nagkakasala. Pero ang Panginoong Hesukristo, ang sabi sa mga Pariseyo, sige, kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato. In our culture, we have plenty of radio and TV commentators, talking heads and politicians. They make their livelihood debating who should take the blame for the brokenness in our world. Kilala niyo po ba yung si Renato Reyes? Yung wala nang ginawa kundi magrally. Yung pong leader ng mga aktivista sa Pilipinas na simula pa, bata pa ako, trabaho na niya yon. Wala na akong ginawa kundi pumunta sa kalye, magsisigaw ng mga problema ng pamahalaan. No, he is taking livelihood, rallying, para po sa sinasabi niyang kapakanan ng mga taong mahihirap. Kung totoo na iyon ang kanyang advocate, ba't hindi siya makipagtulungan sa gobyerno para iangat ang mga taong ito? But they are using these people. Itong mga taga-ABS-CBN, nagyakag pa sila ng mga taong mag-rally para sa kanila. Alam nilang may pandemic, ginagamit nila ang mga mahihina para sa kanilang sariling mga propaganda. Sa halip na pag-usapan natin kung sino may kasalanan, ba't naghihirap si ganito, ba't may problema si ganito, sinong may kasalanan dahil nagkaganyan, ba't hindi tayo magdamayan at magtulungan? Pero alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot, ang Pilipinas wala po yatang patutunguhan kundi ang pagbagsak dahil tayo mismong mga Filipino ang hindi marunong magpahalaga sa ating kapwa. Lagi tayong pinaghahati-hati. Lagi tayong pinaggigiyera, hindi ng mga ibang bansa, kundi ng ating mga sariling mga pananaw. Sa television lang, nag-aaway-away tayo sa mga channel. Merong kapuso, may kapamilya, may kapatid. Ano ba naman ho yan?
Kailan na ho tayo magiging appreciative sa mga nangyayari sa ating bayan na ang ating hinahanap ay ang kabutihan, potential dun sa tao at hindi ang kanyang kahinaan? Walang perpektong pamahalaan. Ano po ang nangyayari? May dilawan, may pulahan, may puti, may mga makakaliwa at mayroong makakanan. Nakakalungkot. But if we are to follow Jesus in all our values, we are going to have to choose a different attitude. Tandaan po ninyo, don't define people by their brokenness. Don't define them by their sin, by their past. Define them by their Savior. Wala naman pong taong hindi nagkamali. Walang taong hindi nagkasala. Ako man, kayo mang nanonood sa atin, biktima tayo ng dating buhay. Pero nung tayo po ay nanampalataya, binago ng Diyos ang ating buhay, tayo po'y unti-unting binabago niya patungo sa pagbuti. Amen. So don't ever define people from their past. Minsan maraming mga tao hindi makatakas doon sa kanilang past. Naku, anak ika ni ganito yan. Anak ng magnanakaw yan. Siyempre, anak ng magnanakaw yan. Magnanakaw din yan. Nakakaawa naman yung mga tao by giving them a brand. Do not define them by their brokenness. As the old saying goes, every saint has a past and every sinner has a future. Amen? Si Pablo, alam nyo naman ang past nun. But he became one of the greatest apostle. Tayo, ako, ang bawat isa sa atin. Kung magkukwentuhan tayo na nakakalipas, baka ho hindi kayo maniwala na pagdaanan ni Pastor Camia yon. Baka kung magkukwentuhan tayo ng nakaraan, sabihin niyo, totoo, Pastor. Opo. We all have a terrible past. But thank be to God, unti-unti niya tayong binabago araw-araw. Amen? So pangatlo, let us see that every broken person has a potential for healing. Mahalaga ito. Do you believe God can heal? Either physically or emotionally or spiritually? Well, kung hindi kayo naniniwala, wala akong problema. Hindi ka naniniwala eh. Pero kung naniniwala ka na ang lahat ng tao ay pwedeng magbago, lahat ng tao ay pwedeng gumaling, lahat ng tao ay pwedeng maging instrumento ng pagbabago sa buhay, then anong ginagawa mo? Naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, anong ginagawa mo? Pero most of the time, ang ating paniniwala, wala na eh. Hopeless na yan. Hindi na yan magbabago. And because of that, we give up. We give up. Minsan, hindi po doon sa ibang hindi natin kakilala eh. Minsan, ang malungkot, we also gave up on people in whom we are close associated with. Yung ating pamilya. Gaano karami na sa atin ang sumuko na sa kanyang asawa na lasinggero. Sumuko na sa kanyang asawa na hindi nagtatrabaho. Sumuko na sa kanyang mga anak na rebelde. Sumuko na sa buhay sa maraming mga sirkumstansya. So let us look at every broken person and look at them as a potential for healing and for deliverance. Amen? Yung po lalaking yun, lahat ng taong dumaan doon, nakita nila na wala na yung pag-asa. Pero iba si Peter, iba si John. Dahil si Peter at si John, meron silang pananampalataya na ang Diyos kayang bumago ng buhay. Pangapat, to see that every broken person has a potential for influence. Alam niyo po ba mga kapatid, have you ever heard the phrase pala, the bigger they are, the harder they fall? Diba? Mas malaki yan, mas malakas ang lagapak niyan pagbagsak. Pero I would like to propose a different version. Ito po yung version ko. The worse they are, the more glory God receives when they are transformed. Hindi niyo po ba nakikita mga kapatid na yung napaka-pangit na buhay kapag nabago ng Panginoon ay ubod ng gandang patotoo na pakinggan? Hindi po ba? Di ba yung si Dolphy Jr., yung anak ni Dolphy na ngayon ay nagiging preacher na nagsesermon, nangangaral.
Ang dami pong nag-i-invite doon. Ako nga, minsan na-invite ko pa rin yan sa isang krusada sa Cavite City. Bakit ko po siya inimbita? Kasi sikat nga po siya. Ang ganda ng patotoo niya. Isa siya dun sa sumunog dun sa bahay nung sikat na artista nung araw ba yun? Something like that. Pero yung pong transformation ng buhay niya nung siya'y nakulong ay napakagandang patotoo. Kilala niyo po ba si Pastor Romy Cantada? Yung isa sa kaibigan kong pastor sa Pilipinas? Maganda rin ang testimony niya. Yung pagiging rebelde niya sa kanyang tatay at kung ano-ano pa. At makikita po natin itong mga broken life na ito can be a testimony, a potential for influence. Kaya nga po mga kapatid, huwag nating kakalimutan, kapag ang Diyos ang bumago ng buhay, ay ubod ng gandang patotoo. Si Manny Pacquiao, yung kanyang pagiging babaero, hindi naman lingid sa atin, he also once hooked on drugs. Pero ano nangyari? Nung binago siya ng Diyos, napakagaling po ng kanyang transformation. Sabi nga, the worse they are, the more glory God receives when they are transformed. Ano po ang nangyari mga kapatid? Nung na-transform ang pilay na ito, hindi ho ba naging influensya doon sa ibang mga taong nanghihingi doon? Yung ibang mga pulubing na nandun? Marahil they also want to have a taste of the experience that he received. Kaya po, malaki ang potential sa influence ng mga taong ito kapag sila'y binago ng Panginoon. Panlima, to see that every broken person has the potential for impact. You know the story. Peter preaches and the crowd of men who were Christian in Jerusalem came about 5,000. Pero alam niyo po mga kapatid, kung itong lalaking ito na dating lumpo ay nakalakad dahil sa kapangyarihan ng Diyos, higit na makapangyarihan ang patotoo ng lalaking ito kaysa sa salita ni Pedro. I do believe kahit hindi magsalita, kahit hindi preacher, ang lalaking ito, the impact of his healing will create more testimonies than the message of Peter and John. This miracle on the way to prayer meeting resulted in a huge number of new people coming to trust in Christ. And what an impact. Sabi nga po, pumasok sila sa templo na nagpupuri sa Panginoon. At ano ang sabi ng talata? Basahin nga po natin uli. At nakikilala nila siya na nauupo at nagpapalimos sa pintuang maganda ng templo at sila'y nangapuspos ng panggigilalas at pamamangha sa nangyari sa kanila. What an impact. Amen? So mga kapatid, kumusta po tayo? Challenge tayo ng challenge. Challenge sa push-up, challenge sa Bible verse, at kung ano pang mga challenge. So ngayon ang challenge ko, mamuhay tayo. Katulad po ni Pedro at ni Juan. Let us be an instrument of help to those people who are broken. At tingnan natin ang mga tao sa mata ng Panginoong Hesukristo. Amen? Magandang araw po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dudulog sa Panginoon sa isang panalangin. Nakikiramay po ang amin pong sambahayan at ang Winnipeg Unida Christian Church sa sambahayan po ni Ate Heidi Mejia sa pagpanaw po ng kanyang kapatid na si Kuya Obey. Ganon din po patuloy na dalangin para po sa kanyang mga pamangkin, si Epoy, si Romel at si Mark. Dalangin po para sa aming Pastor John Ocol, kapatid na Egay Cuadra, Tatay Clarito Cuadra, kapatid na Oji Ramos, Ati Galo Tonggian, Ati Mayet Rodriguez, Tita Tessie Paredes Chu, Tita Mayra Paredes Libertino, Kuya M.A. Paredes, Tita Mildred Paredes. Patuloy po na pagpalain kayo ng Panginoon. Dalangin po natin ang Ate Mirna Sinfuente at si Ai Advincula na urgent care, si Kuya Nestor sa kanyang vertigo at ang kanyang karamdaman, si Kuya Bert Castillo, panalangin para sa kanyang pamangkin na si Felix,
Patuloy na prayer para kay Debbie, kapatid na Debbie ng Grand Prairie, si Lolo Abe, si Jules Masalunga, si Jonah Adaw sa kanyang pagdadalang tao. Ang nanay po ni Ate Weni, salamat at nakauwi na sa kanyang tahanan. Patuloy na dalangin para kay Ate Mirna Gonzales. Patuloy na kalakasan kay Kuya Boyet Sanchez, kay Joseph, kay Maan at kay Samira, kay Kakang Lole Atanasio, kay Tatay David Marasigan, kay Kuya Bobby Marasigan, kay Nanay Puste Paredes, kay Nanay Tatay Sarial, kay Nanay Anchang at kay Tatay Bitoy Rodriguez, kay Nanay Elong Santarin, kay Nanay Engay Henido at kay Nanay Elisa Capillar, kay Nanay Honor Santarin, kay Nanay Pasing at kay Tatay Eleno Silla, kay Tatay Ikoy at kay Ati Gaying Ramos. Patuloy po silang pagpalain ng Panginoon. Patuloy po natin inilalapit sa Panginoon si kapatid na Stephanie Ferrer. Hiling po ni Ate Telly Hernandez ang kanyang kagalingan. Ilapit po natin ang Nanay Hema de Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate LV Paredes, si Kuya Pedoy de Castro, ang nanay po at ang tatay ni Ate Ellen Estupase na si Tatay Conrado Henido at Nanay Nita Henido. Patuloy na pagpapala kay Tatay Omar at Nanay Dadeng. Panalangin po ni Kuya Ney Garcia. Panalangin para kay Ate Tess Asturias, kay Nestle at kay Kuya Jesser. Ganon din po si Lee Asturias Hodril para sa kanyang anak na si Ariana Kristen na maging successful ang kanyang operasyon. Patuloy na panalangin para kay Marjorie at sa kanyang asawa, Marjorie Almasar. Patuloy na pagpapala kay Ate Ellen Gonzales, kay Kuya Monching, kay kapatid na Justa de la Cruz, na lola ni Mina Saludaga, ang hipag ni Ate LV Paredes na may karamdaman, dalangin po natin ang kagalingan. Si kapatid na Corazon Alcantara, panalangin para kay Jen de la Cruz, ang patuloy na kalakasan, kay Ate Tess Asturias para sa operasyon, ayun na nga rin po pala yung kanina, kay Ariana. Si Ate Tess Manuel at ang kanyang pamilya, ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy po nating idulog pa yung mga nasa mga comment section. Akin pong babasahin ng ilan. Prayer for blessing of healthy and strong body, guidance and protection. Panalangin po ni kapatid na Miriam de Guzman. Ayan. So, kay kapatid na Miriam at ni Angel de Guzman, sama po natin sila sa prayer. Wala na po akong nakita sa mga comment. Yung iba po nalampasan na. Gayunpaman, sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, tanggapin mo ang aming pagsamo, ang aming mga dalangin. Ipuin mo po ang aming mga buhay at dalhin mo kami doon sa mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Gusto po namin makapamuhay ng taglay ang iyong liwanag, ang iyong pag-ibig sa mga mananampalataya at ang iyong pag-ibig doon sa mga hindi mananampalataya. Panginoon, gamitin mo po ang mga mananampalataya bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito. Kami na iyong mga anak. Gamitin mo po kaming instrumento para sa mga broken people of this world. Amin pong nilalapit ang mga daing ng aking mga kapatid, mga panalangin, mga pangalang aming inusal, at naniniwala po kami sa iyong mga kamay, ito po ay may meron pong pag-asa at meron pong kasagutan. Naniniwala po kami na nababatid mo ang lahat ng bagay, wala kaming kapangyarihang pilipitin ang iyong mga kamay para pasunurin ka sa aming mga kagustuhan. Ang amin pong ginagawa ay pagsamo, buong pagpapakumbaba na kinikilala naming meron kang magagawa. Salamat po ng marami, Panginoon, maging sa mensaheng aming napakinggan. Tulungan mo po na ito'y tumimo sa aming mga puso at patuloy kaming baguhin ang mga mensaheng ito araw-araw. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. Ibinabalik namin ang karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Magandang araw po, Ate Pet, Abraham, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa panonood kay Kuya Manix Cruz. Magandang araw kay Ate Nelia Nasaire, kay kapatid na Carolina Bukiran, kay Ate May Cruz. Magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Erwin Valerio. Brother Erwin, praise the Lord. Kumusta na ang iyong sambahayan? Kumusta kay Nora at sa buong kapatiran ng Lumil? Kay kapatid na Maribeth Eusebio, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, ang kapatid na LV Pasquel, magandang araw po sa inyo. Ate LV De Castro Paredes, kay Kuya Dol, sa inyong sambahayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Lesty Tamundong, magandang araw Ate Lesty, magandang gabi po sa inyo dyan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Mirna Sinfuente, patuloy po ang dalangin namin para kay Kuya Nestor at kay Ai. Marjorie Almasar, magandang umaga po. Alam niyo po to si Marjorie, meron po siyang tindahan sa Amerika na yung kanyang cellphone ay kanya pong nilalakasan habang nakikinig ng tinig ng pag-asa para po naman marinig ng kanyang mga kasamahan doon sa tindahan. So binabati ko po ang mga nakikinig ngayon sa tindahan ni Marjorie Almasar. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon dyan, mga kapatid. Ganon din po si Vanji Aliliran, magandang araw. Kay Kumaring Ami Santos, kay Kuya Rodante Kerubin, kay Ate Agi Victa, kay Ate Neneng Sintos, kay Ate Neri Cabral, Ate Neri from Calgary, Unida Christian Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid dyan sa Calgary. Kay kapatid na Sara Angeles Martin, kay Jasper Almario, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Epi Anadilla, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mula po patuloy na ang kalakasan ng Panginoon ang maranasan ninyo. Kay Darren at kay Marlet Sakdalan, kay Nanay Belen Olaes, patuloy po kayong pagkalooban ng Panginoon ng kalakasan. Kay Miriam Galvan, kay Ate Mirna Narciso, Ate Betty and Kuya Nick. Yan, patuloy po kayong kasama sa aking panalangin at pagkalooban kayo ng Panginoon ng maayos na pagtulog, bigyan kayo ng kapayapaan. Ate Agnes Causaren, kapatid na Charito Querol, Kuya Eric Maynez, Kuya Larry Montillano, at Ate Nelia Ramos, Ate Nene Enriquez, si Mariviv Frias, si Ma'am Beth Nati, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Evelyn Artacho, magandang umaga Ate Evelyn, kumusta po kayo? Kay Miriam de Guzman at kay Angel, kay Pastor Israel Sarno, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Louie Mejia, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay wala na, nabasa ko na po. Kay kapatid na Ruben Manabay, kay Ate Delia Magkawas at kay Kuya Ban Magkawas, kay Ate Ellen Gonzales, nabanggit ko na po yata kanina. Ate Leti De Castro Purificación, magandang araw po Ate Leti, at kay Ate Telly Hernandez. Ayan. So purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, blessing din kayo sa akin, Ate Elby. Sabi po ni Ate Elby, blessing daw po ako sa kanilang pamilya. Alam niyo po, kayo'y mga mahal kong kamag-anak, yan, yung mga sina Ate LV, mga anak ni Nanay Hema at ni Tatay Bido De Castro. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at magkita-kita po ulit tayo bukas. Biyernes na po tomorrow. At ang kapayapaan ng Diyos ang maranasan nyo sa mga magsisitulog na ngayong gabi at ngayong umaga, yung magsisimula pa lamang ang araw dito sa Canada. Simulan po natin ang araw na may positibong pananaw. Po, idalangin din daw po natin si Sunny Tibayan. Nanghihingi po siya ng panalangin ng isang masarap na pagtulog ngayong gabi. So, yun po. Sama po natin siya sa prayer. So, Sara Colina, magandang umaga, magandang gabi dyan sa inyo. So, ang pagpapala ng Panginoon na sumaating lahat, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.